Sa pagkamatay ng 12 anyos na lalaki at pagkasugat ng 12 anyos niyang kasama matapos masabugan ang ipinagbabawal na putok sa Tondo, Maynila gabi ng December 28, lumalabas sa investigasyon ng pulisya na napulot lamang ng nasawing biktima ang paputok sa may kanto ng Yuseco Street at Abad Santos Avenue. Ito yung importansya ng mga dapat na tinuturo sa mga bata. Yung wag pumulot ng paputok kahit ano. Ang tawag nila dito yung cylinder type container. Sa CCTV footage ng Barangay 226 Tondo, Maynila, mag-aalas 2 ng madaling araw noong December 28, nakita ang isang lalaking may dalang eco bag, laman ng umano'y paputok. Kasama niya ang 4 na iba pang lalaki. Nagtungo sila sa intersection ng Yuseco Street at Abad Santos Avenue. Dito na sinindihan ng isa sa mga lalaki ang paputok pero hindi ito sumabog. Grabe oh. Hanggang sa binuhusan ito ng tubig. Ang lapit Makalipas sa... ang higit 15 minuto, muling bumalik ang mga lalaki Sa mga dalang isa pang nagbumotor. paputok at muli itong sinindihan. Pero hindi rin ito sumabog. Oh my God. Hanggang sa muli itong sabuyan ng tubig at iniwan na lamang. Oh, Kinagabihan pusa. ng parehong araw, makikitang May naglalakad effort ang dalawang biktima habang nagpapaputok hanggang sa sawayin ng barangay. Boom. Doon na umano nila napulot ang naiwang paputok ng grupo at nangyari ang trahedya. Tukoy na ang 5 lalaki na nakunan sa CCTV. Ayon kay Barangay Chairwoman Lali Pulintan, napag-alamang isa sa mga lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt ay mismong kagawad ng kanilang Boom! barangay. Bibigyan siya ng disciplinary action. Pag napatunayan na talagang Kagawad, tapos kasama kang gumawa Ano siya, ng suspended? kalokohan. Depensa umano ng kagawad, pinagsabihan niya naman ang mga kaibigan. sinabi niya, sinabihan naman doon. Kaya lang, nandun na yun. Siyempre, mga Kalokon! inom na. Wala siyang nagawa, ba't Sinubukan hindi ng niya ABS-CBN sinumbong sa News mga na tanod? panig ng kagawad, ngunit tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Diba? Apat sa 5 lalaki ang residente ng kanilang Kalokohan! barangay, habang isa naman ang mula sa barangay 254 sa Tondorin. 'Di ba? Yung mga ganitong klasing politiko, yung nauupo as leader ng society natin, ano sa tingin nyo yung gagawin yan? 'Di ba? Yung ganyang klaseng mindset, yung ganyang klaseng kahinang pag-iisip, yung ginagawa nyo leader, bakit? Ayaw nyo sa magagaling eh. 'Di ba? Ayaw nyo sa matatalino. O ngayon, ang problema, paano nyo i-identify kung sino yung matalinong kandidato? Eh, yung way nyo ng pakikipag-argumento is all about winning, not about finding the truth. Sige nga. Tapos kayo pa yung malakas yung loob na mag-spot ng hate ad hominem na parang may value yung argumento nyo. Ay, sana mabago na to sa 2026. Sana tumalino na yung mga Pilipino doon sa pagpili ng tamang leader. And hindi lang yun. Sana makita na din natin na tayo yung may malaking responsibilidad doon sa pagbabago ng sarili-sarili nating buhay. This is Pinoy Extreme. Have a good day. Happy New Year! This is Pinoy Extreme.